Sa bawat click, may pinagkakaguluhan. Sa bawat post, may hiyawan. Sa bawat musikang napakasarap pakinggan, may mga fangirl na talaga namang napapasaya. Sa likod ng bawat kasiyahan at paghanga, may isang espasyo kung saan natatagpuan ang kakayahan at katotohanan. Ito ang araw-araw na libangan ng mga tagahangang hindi lang sa paghanga tumatanaw, kundi sa mundo ng kakayahan. Ayon sa isang pag-aaral, milyon-milyong mga P-pop at K-pop fans ang kumikita dahil sa pag-buy and sell ng mga albums at photo cards. Dagdag pa riyan, ayon kay Noble 2021, marami sa kanila ang aktibong gumagawa ng fan art, fanfiction, dance at song covers. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng paghanga, kundi ito ang tulay upang makita ang daan tungo sa tunay na pagkakakilanlan. May pahayag ang damdaming hindi kailanman nailahad at malaman ang tunay na kakayahan. Sa bawat paggawa ng fan art, nakahasa sila sa sining. Sa bawat paggawa ng fanfiction, nakalilikha sila ng mga malawak, makulay at matalas na isipan. Sa bawat dance at song covers, natutuklasan at nalilinay ang mga talentong hindi dating nailalantad. Sa likod ng mga ito, may isang estudyanteng araw-araw nakalulubog sa mundo ng fangirling. Bilang bahagi ng isang komunidad ng mga tagahanga o fandom, nasaksihan niya ang saya, damdamin at emosyong hindi niya dating nailalahad. Susundan natin ang buhay ng isang fangirl, ngunit may malaking kwento ng pagpupunyagi. So, gaano ka nakatagal nagpa-fangirl? Mga 5 years na po. Nag-start po ako as a K-pop fan po, pero na-create po yung girl group na BINI po. And then, I was inspired po na i-stan sila. Parang gusto ko din i-try na mag-stan po ng mga produkto po sa Pilipinas. Produkto? Parang gusto ko din pong mag-stan ng mga na-create po dito sa atin. Araw-araw, pumapasok siya na bitbit hindi lang ang bag, kundi bitbit niya ang saya at ligaya ng isang tagahanga na talaga namang hindi patitinag. Pwede mo bang ibahagi sa amin yung mga achievements mo? Sumasali po ako sa mga journalism po, especially sa radio broadcasting. Kasi na-inspire po ako kay Bini Joanna po. Kasi isa din po siyang reporter po noon. And nakikisali din po ako sa mga singing contest po. Nag-first po ako 2 consecutive years. At sumasali din po ako sa mga poster and slogan contest. Kasi parang nahasa ko na po yung pag-drawing. Kumbaga ganun. Kasi minsan, pag may free time po ako, nagdo-drawing po ako ng mga idols ko po. Sa bawat sagot, lumilitaw ang larawan ng isang bloom na talaga namang todo support at todo kilig. Ngunit sa likod ng mga ito, natuklasan niya ang tunay na siya. Kuwento kung saan kanyang nakilala ang mga kakayahan, kuwento ng mga hamong kanyang linagpasan at kuwento ng karangalan. Ano ang pinakamahirap na part sa pagiging isang fangirl? Pinakamahirap na part po is parang nag-criticize ka for showing too much emotion, ganun, na napaka-OA ko daw. Ngayon makita lang akong picture nila, sigaw agad. Tapos criticize din naman agad sila. Parang, I accept naman po. Sila ang mga individual na nagpapakitang may kalayaan kang ipakita kung sino ka. Malaya mong ilahad ang mga emosyon at damdaming iyong lihim na dinadala. Isang patunay na ang musika ay hindi lamang porma ng mga nota, hindi lamang paghanga at pagsuporta, hindi lamang simpleng pagbuo ng koleksyon, kundi pagtuklas, paglaman at paghasa sa mga talento, sa mga damdamin, sa ibang parte na hindi mo pa naipapakita.